Tungkol sa pagre-resign, meron po talagang malaking katanungan dahil ang speaker po natin, dapat alam niya po kung paano nangyari yung nagkabigaya ng 150 million sa bawat congressman na umaayon sa pag-i-impeach sa ating pangalawang Pangulong, VP Sara Duterte. 150 million po, that is a public knowledge. Hindi po yan galing sa aking imahinasyon. Galing po yan sa public knowledge. At yan po ay isang malaking question mark kung bakit kailangang mag-bribe ng 150 million para lamang maipus ang impeachment ng ating mga magaling at tumatrabahong pangalawang Pangulong Sara Duterte. Samantalang yan po ay napakaraming pumirma. Napakalaking pera ang lumabas para lamang magbayad o mag-bribe na ayunan ang impeachment na nagaganap sa ating bansa ngayon. Na supposed to be, dapat ang inuuna ng mga congressman natin ay ang problema o ugat na problema ng ating bayan at ng mamamayan. Yan po ay isang malaking challenge sa akin kung bakit ang speaker natin ngayon bakit speaker siya ng Kongreso, bakit hindi niya alam itong 150 million na ibiniright sa ating mga congressman? Para saan? Ang laki pera yan kung tutusin Kaya yan po ay isang pagpapakita lamang na hindi dapat siyang manatili bilang speaker. Dapat po siyang mapalitan. Dahil yan po ay malaking anomalya. At bakit yan po ay di ma-impeach? Ground for impeachment po yung bribe na 150 million sa bawat congressman na pumirma. At ngayon po, nabaliwala dahil bumalik uli sa kanila. Yun po. Depende po yan ngayon kung ano po ang mapag-uusapan namin dahil ito pong patawag na ito tungkol muna sa pagre-resign. Ngayon, pagkatapos po nito, kung ano po mapag-uusapan naming mga tagapanguna rito, doon po kami makakapagsalita kung ano po ang susunod na hakbang. Yun po. Kaya dapat po, Martin Romualdez, resign. Now na. Next po si Colonel Mitran. Kasi po, kung mapapansin natin, unang-una, may problema po tayo sa pamunuan. Ngayon, sa sitwasyon po natin ngayon, lalo na sa House of Congress, ito pong ating Kongreso, nakikita po natin yung kakulangan sa pagsiservisyo, sa tamang pagsiservisyo sa bayan. Yung trabaho na dapat na ginagawa sa Kongreso, na gumawa ng batas, mag-reviso, mag-abyenda ng batas, parang naisa-isang tabi po at nag-concentrate po ngayon mostly sa politika. Yun po ang aking personal na dahilan kung bakit nandito po ako. At ngayon po ay pinanawagan ko po na siguro po panahon na rin na para kay Speaker Romualdez na mag-step aside at pagbigyan po naman yung iba nilang kasama sa Kongreso para mamuno at maibalik po natin sa direksyon yung Kongreso which is gumawa at magrevisa o mag-amyenda ng batas. Kasi yun po ang pangunahing trabaho ng Kongreso, hindi po mamulitika. Yung saligang batas natin, pinagbabawal niya ang political dynasty. Ngayon, kita-kita niyo na anong epekto kapag ang Pangulo at saka ang Speaker ay magpinsan. Isang example ng political dynasty. Ngayon, isa pang dahilan, sa pagbangkas ng mga appropriations bill o yung budget bill, desisyon yan ng over 300 na representatives sa Congress. Ngayon yata 319 na. Dapat yung lahat na yan, yung mahigit 300 na yan, nagbobotohan kung paano ginagawa ang ating budget. Hindi pwede yung isang tao lang ang nag-design ng budget o dalawang tao lang. So, yan ang isang dahilan na kinakailangan itong nakaupong speaker na yun. Dapat medyo delicate naman. Step aside and give way to more deserving speakers.
Attorney Garcia, sir, muli na namin na sa reaction niyo, sir. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po nandito bilang Senior Legal Advisor ng Citizen Crime Watch. Miyembro din po ako ng ANIM, yung Alyansang Nagkakaisang Mamamayan at ng National Advocacy Alumni Association. Ang aking pong panawagan para mag-resign si Speaker Romualdez kasi po hanggang siya ang namumuno sa Kamara, meron pong hindi mapananagot sa batas dahil sa culpable violation ng ating Constitution. Galing po ako sa traidor sa Pilipino dahil hindi po marapat yung nangyari ating pinalipad yung ating dating Pangulo. Katraidoran po ito sa Pilipino dahil betrayal po yan eh. Obligasyon po, duty ng Presidente to protect every Filipino citizen wherever he may be found. Yung pong ating dating Pangulo nandito sa Pilipinas, nilipad natin, diniliver natin sa ibang bansa. Yan po ay violation ng kanyang duty to protect every Filipino wherever he may be. Yan po ay violation ng Constitution sa Equal Protection Clause, sa Due Process Clause ng ating saligang batas. Kailangan po managot ang Pangulo sa kanyang katraiduran sa Pilipino. Kaya hindi po mangyayari yan hanggang ang Speaker of the House ay yung kanyang pinsan na Speaker Romualdez. Magandang man. Magandang araw po sa ating lahat. Sa hanay po ng transport sector at lalo na po sa taxi, hindi po namin nadama na merong isang speaker na umalalay sa sektor po ng transportasyon. Marami po kaming mga usapin na dapat na ilinaw tulad po ditong Ibida Law, ito pong modernization program, dito pong paglalagay nila ng sa mga kalsada ng signage na danger, delikado, at wala namang ginawang pagbabago o kaya pagsasaayos. At yung mga road rage na nangyayari o road crash na dapat may mga standby ambulance o kaya may mga safety naisisisi pa po sa mga driver. Isa pa po, ito pong ipinatutupad na ENCAP na napakalaking problema, hindi naman nasolusyonan po yung traffic o lalo po nagka-traffic at hindi pa maayos yung kalsada. Sana nadama namin ang pagtulong ng isang congressman o speaker sa katulad namin transport sector. At marami pong iba pang mga dahilan, baka butin po tayo ng hapon. So hanggang doon po muna, Speaker Romualdez, resign now.